invite nyo yung anniversary eh. Ang dami ko sanang sasabihin dito eh. Sayang eh. Eh ngayon, limitado yung oras ko. Kaya siguro mas sabi ko lang, yung noong ako inarito, hindi pa ganyan yung flooring. Pato pa lang. Walang pinto, walang bintana. Ano? So yung aking pinaglulutuan, itong poste na ito, natatandaan ko pa. Kasi kahoy, yung poste na yun. Kahoy, so puro uling yan. Noon. Tsaka itong kwarto na ito, yan ang kwarto ko. Pero masaya pa rin ako dahil dito ko nakilala si Mrs. No? Okay. Ang malungkot lang, itong bihis ko, hindi sa akin ito. Nasabihin niyo sa akin. No? Bigay ni Brother Romel, ito, bigay din yung sapatos, bigay ni Sister Crescent, nasa Sister Crescent. Yung pantalon, kuhanin din sa kanya. Ito ang long sleeve, kaya sinunod ko ito, bigay ni Joki yata. Ito. Ano? Ito naman kabata kay Brother Oliver, Pastor Oliver. So, ang talagang sarili ko lang yung postisyon. Okay. Nala ko yung postisyon. Meron isang pastor, gumagsalita siya 30 to 40 minutes. Minsan, nagtataka yung membro, isang oras na hindi pa tumigil ng pagkakasalita. Isang oras na, parang ayaw niya nang tumigil. So at least, tumigil din siya. Meron isang membro, kinausap siya, Pastor, napapansin ko po dati nagsasalita kayo 30 minutes to 40 minutes. Bakit kanya na isang oras na? Hindi pa, parang hindi mo pa mapigil-pigil ang sarili mo. Eh, sabi niya kasi, nagkamali ako ng suot, pustiso ng misis ko, na-ismod ko. Kaya hindi mapigil ang pagsasalita. Kaya ngayon, Brother Evan, pagka sumabra ako sa oras, isipin mo, pustiso ni tita ko ang nasuot ko. Okay? Pasensya na po kayo, kasi yung mga matandang ministro, hindi po sanay gumamit ng USB. Kaya, wala tayong USB. Pangalawa, kaya hindi ako gumagamit ng monitor ng USB. Gusto ko, ako tinitingnan nyo, hindi yung para hindi mo masaya yung ganda na lang tinitingnan na. No? Okay? Ito lang siya nito. Hindi kasama ito sa oras. Ito kasama ito. Dito ba uso yung uso ba yung nangyayari dito? Dito sa Angeles? Dito sa Mabalaga? Uso ba yun Uso pa rin. Meron dalawang lalaki nangyayari. Ang sabi nyo isa, yung bahay na yan maganda, tapatan natin. Baka sakaling malaki ang ibigay. So nagkasundo yung dalawa, tinapatan nila yung magandang bahay. Hindi pa natatapos yung kanta nila, lumas yung isang babae, galit, sumigaw. Yung sabi niya, oy, kayong mag-ama. Sabi niya, lasing na naman kayo, pumasok na kayo rito. Eh, bahay pala na yung tinapatan nila dahil lasing. Okay, sige. Mga mausan ng oras, binigyan ako si ni Brother Emer, isang oras lang eh. Kaya, okay. Tayo na tayo ito ngayon. Mika 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Tayo'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patnubayan po ang bawat asalin, at nawa Panginoon ay aming pong mapag-aralan ang buhay ng aming Panginoong Jesus, at nawa Panginoon ang iyong lingkod ay huwag magbula sa Kanya, Panginoon, kundi ito po ay magbula sa iyo. Ito po aming sa dalangin sa tayong pangalan ng aming mahal na si Jesus. Amen. Okay? Ano po yung napansin dito sa text? Ang sabi po dyan, magmumula yung sanggol, magmumula ang sanggol noong una, mula ng walang hanggan, at tinutukoy po ang ating Panginoong Sus. So sa mga tuwid, ang ating Panginoong Sus pala ay nagmula pa noong una pa man, walang hanggan. Ibig sabihin, meron pa pang nauna sa pasimula. Yun na yun eh.
Diba? Yung pasimula, yun na yung una. So ang sabi, magmumula ang ating sanggol mula ng walang hanggan. Paano natin may mapatunayan na gano'n nga, na siya ay nagmula ng walang hanggan. Mula ng una, mula ng walang hanggan. Paano? Saan natin makikita sa Biblia na talagang siya ay mula noong kauna-unahang paano? Ibig sabihin, ay kasama ng Diyos. Kailan? Sa John 1 at saka 14, manuwalo ba yan? Madalas ninyo siguro napapag-aralan dito. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang berbo. Maliwanag po ba? Noong pasimula. So yung kaninang binasa ko, mula siya noong una. Sinabi naman ni Juan, noong pasimula siya ang berbo. At pagkatapos sabi niya, ang berbo ay Diyos. At pagkatapos, nagkatawang tao ang berbo. So ang ating Panginoon Jesus ay siya yun, na nagkatawang tao. Sa maligid, nang pasimula, naroon na si Jesus. Okay. Tingnan natin kung totoo yun. Genesis chapter 1, verse 26. Ang sabi ng Diyos, lalangin natin. May kausap. Ang sabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan ayon sa ating walis. Sino po yung kausap? Marami kasing mga pastor, sekta ng reliyon, ang sabi raw, ang kausap ng Diyos ay anghel. Naniniwala ba kayo ron? Nang sabihin ng Diyos, lalangin natin, may kausap, lalangin natin ang tao. Ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sino bang kausap noon? Ang sabi ng iba, anghel. Paano ako mag-umbinsi na anghel ang kausap? Samantalang anghel ay nilikha lang sila. Wala ito sa kanila. Bali wala sa kanila. Kasi, ang sabi nila, dahil wala naman sa Bible ang pasto. Totoo naman. Wala tayong makikita ng salitang pasto. Ano ba? At walang, sa Biblia, ang date ng kapanganakan ni Jesus. Totoo naman. Wala tayong makikita ng date. Ano ba? So, ito ang madalas na pinag-usapan. Kailan ba talaga ang Pasko? Kailan ba talaga pinanganak ang ating Panginoong Jesus? Anong isasagot natin? Ako isang verse na isasagot ko. Kung may magtanong sa inyo, ito yung gamitin niyo sa kanila. Deuteronomy 29:29. Ano po yan? Sino po nakakaalam na? Ano po yun? Ang mga bagay na lihim ay naukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayan ay naukol sa atin at sa ating mga nagpakailanman. So yung lihim ng Diyos, kung bakit hindi ipinahayag, kung kailan o anong date ang kapanganakan ng ating Panginoon, yun ay para sa Diyos yun. Huwag na natin pakialaman. Inulihim talaga ng Diyos yun. So yun ang pwede natin sabihin. Wala tayong Biblia, wala tayong verse, chapter and verse na ipakikita sa kanila kung anong date. Pero ito, ano ang sabi? Alwala, yung mga bagay na lihim ay para sa Diyos. Kaya yung kapanganakan yan na hindi itinala sa Biblia, sa Diyos na po yun. Lihim na po ng Diyos yun. May dalawang sikreto o lihim sa buhay ng ating Panginoon Jesus. Dalawa. Una, ito ba? Lihim. Ang date, hindi sinabi ng Biblia, ang date ng kapanganakan, hindi rin sinasabi ng Biblia, ang date ng kanyang pagbabalik. Tama po? Dalawa yun. Yung kapanganakan, wala nang sa Biblia, pagbabalik, wala rin. Ganito po yung nakapagbibigay ng linaw sa atin. Sa Gawa 1:7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama
sa kanyang sariling kapamanan. Hindi tinakda sa tao. Hindi talaga para sa tao yung lihim ng Diyos. Diba? Sa maliwanag ko yan. Sinabi niya, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon. Kaya yung pinag-uusapan, pinagdibatihan na date, huwag nang pag-usapan kayo. Baka magalit pa Diyos eh. Hindi nga niya yun eh. Si Flavius Josephus, isang kilalang Hudyo na historian noong unang siglo. Ang isa sa mga pangunahing historian na nagbanggit ng buhay at pagkamatay ni Jesus. Ngunit, hindi niya alam kung kailan ipinanganak o hindi niya alam ang date ng kapanganakan ng ating Panginoon. Historian yan. Halos kasabay niyang nabubuhay sa lupa. Isa pang historian, si Cornelius Tacitus. Historian. Pinatutuhanan na si Jesus ay pinako sa krus. Ngunit, hindi alam ang kapanganakan ni Jesus. Hindi rin alam. Historian yan. Dapat alam niya kasi nabubuhay siya noon na nabubuhay ang ating Panginoon Jesus. Okay? Ang mahalaga, ang petsa, hindi po mahalaga yan. Ang mahalaga, ipinanganak si Jesus. Yan ang mahalaga. Kahit anong buwan, kahit anong petsa ipinanganak, huwag na natin usisain pa sapagkat yan ay lihim ng Diyos. Ay, dapat tayong matuwa, meron talagang ipinanganak. Yan po ang ating isiniselebrate ngayon. Meron ipinanganak. Bagamat hindi natin alam kung kailan, ang mahalaga, ipinanganak siya. Sino ang nag-birthday sa inyo rito? Minsan hindi mo sarado. Ako, minsan, pagkaalanganin, ano ba ang birthday ko? Tatama ng Ganes? Gagawin ko ng linggo. Hindi naman problema yun eh. Kaya kami, yung celebration ko namin sa Cabiao ay sa 27 pa. Yung aming Christmas party. Pero sa Tenero, kagabi. So, ibig sabihin, walang problema ron. Hindi pinag-usapan ang date. Ang mahalaga, meron tayong Kristo na ipinanganak na iyon ang ating i-celebrate, ipinagpapasalamat dahil siya ang tagapagligtas. Okay? Ang hindi nagpapahalaga sa kapanganakan ng ating Panginoon, para sa akin, walang utang na loob. Yung hindi nagpapahalaga sa kapanganakan ni Jesus, walang utang na loob. Bakit? Bakit ko masasabing walang utang na loob? Kung walang ipinanganak na Jesus, walang ipinako. Kung walang ipinako, wala tayong kaligtasan. Dahil mayroong ipinanganak, may ipinako, at may tumubo sa ating kasalanan, yan ang pinagpapasalamat natin. Di ba? Tingnan po natin sa Matthew 1:21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanyang Jesus, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ganyan, si Jesus. Kaya siya na po rito. Kaya maraming salamat sa Panginoong Jesus. Ito ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Di ba? Ipinagpapasalamat natin na mayroong Jesus na ipinanganak. Hindi natin ipinagpapasalamat yung death, kundi yung kapanganakan ng ating Panginoon. Okay? So, tatago na po tayo sa ating mensahe. Brother Emil, hindi kasama yun sa oras. Mag-uumpisa pa lang tayo eh. Di ba yung doon natin, kanino anak si Jesus? Mag-uumpisa na tayo. Brother Emil, tanungan mo ako, dalawang sagot lang. Sagutin mo ng dalawang sagot. Kanino anak si Jesus? Dalawang sagot. Kanino anak si Jesus? Brother Emel, alam mo, napakasimple niya eh. Kanino ba anak si Jesus? Dalawang sagot. Sige. Brother Emel, pakitulungan mo doon sa, alam mo yun? O sige, sagot na. Alam mo yan eh. Sige, hindi ka magkakamali sigurado. Madali eh. Kanino anak si Jesus? Kasi natin, kanino ba anak si Jesus? Dalawa lang eh. Saan ang gusto sumagot? Nahila si Brother Emel. Ibig sabihin sa Diyos. Sa tao. At yung tao. Tama, Sister Judy. Amen. Salamat po. So dahil na sa may tanong, tapos na tayo. Uwi na. Tara na, uwi na tayo. Maliwanag na eh. Diba? Maliwanag na yung tanong natin.
anak ng tao. Totoo naman. Sa maliwanag na. Pwede na tayo po eh. Okay. Medyo liwan natin pa natin ng konti. Si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos ayon sa kasulatan. Mapasahin ko po. Luke 1:26 hanggang 32. Nang ika-6 na buwan ngay sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki ng kanyang pangalan ay Jose, sa ang kanilawin. Si Maria ang kanyang pangalan, Maria ang pangalan ng dalaga, at pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinamamahaan, ang Panginoon ay sumasa iyo." Datapwat siya totoong nagkulumihalan sa sabing ito at inisip sa kanyang sarili kung anong bagay kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka na isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan." Anak ng Diyos. Tama si Sister Julie. Kaanak ng kataas-taasan. Isa po yan. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na siya'y anak ng Diyos. Wala po tayong mababasa sa Biblia na sinabi, "Ako anak ng Diyos." Meron naman kang nabasa gano'n? Ako wala pa eh. Hindi natin mababasa na sinabi ni Jesus na siya'y anak ng Diyos. Pero napakaraming sa Biblia na nakatala na nagsabing si Jesus ay anak ng Diyos. Napakarami. Okay, isa lang natin. Tatlo lang ito ibibigyan natin. Ang sundalo sa tabi ng cross. Bakit niya nasabing, ang sabi niya, tunay na ito ang anak ng Diyos. Yung tulisan, nakatabi sa cross. Bakit niya nasabi? Nung nagdilim, lumintol, nung malapit ng mapatid ang kanyang hilya, ang sabi ng sundalo, anong sabi? Ikaw ang anak ng Diyos. Tunay na ito ang anak ng Diyos. Pangalawa, ang masamang espiritu. Dahil siya naglalakad, nakasalubong kayo mga masamang espiritu. Ang sabi nila, kilala ka namin kung sino ba. Ikaw ang anak ng Diyos. So, pinakahaya nila na siya ay anak ng Diyos. Isa pa, ang mga nasa taong ay nagsisampa sa kanya at nagsabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Itinuwid ba sila? Mali ba sila? Hindi. Hindi sila itinuwid. Tingnan po natin, Matthew 16:13. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea Philippo, ay itinanong niya sa kanyang mga lagad na sinasabi, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, sabi ng mga tao kung sino raw si Jesus. Kanyang sinabi sa kanila, dadabang ano ang sabi nila kung sino ako? Tinanong yung mga lagad. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So si Simon Pedro nagpatunay din, sinabi rin na si Jesus ay anak ng Diyos. So, kunti na lang, tapos na tayo rin sa division natin isa. Okay, so, sinabi ba ni Jesus na nagkakamaling ka Simon? Wala, hindi sinabi. Dahil, totoo na siya anak ng Diyos. Ito yung isa na pinakamatibay na katunayan na Jesus ay anak ng Diyos nung siya ay babautismuhan. Tama po? Nung siya ay babautismuhan, lumusan sa tubig kasama si Juan Bautista, yung spirito na kanyang karpati dumapo sa kanya, may nagsalita sa taas. Sino yung nagsalita? Ang sabi niya, ito ang sinisita kong anak na lubos kong kinalulundan. So, mismo ama ang nagsabi na si Jesus ay kanyang anak. Okay? Tapos na yung matapos. Ikalawa, si Jesus ay anak din naman ng tao. Sinabi ni Sister Julie. Tama po. Si Jesus ay anak din naman ng tao ayon sa kasulatan. Roma 9:5. Ganito po yung aming bababasa. Nasa kanila ang mga magulang
at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluhati magpakailanman. Anong sabi? Mula sa laman. Mula ang Kristo sa laman. Ibig sabihin, ipinanak siya. Okay. Mga kapatid, kapag sinabi ng Biblia ni Jesus, na si Jesus ay Diyos, tanggapin natin. Kasi nasulat. Kapag si Jesus sinabi, anak ng Diyos, tanggapin natin. Kapag sinabi ng Biblia na si Jesus ay tao, tanggapin natin. Nakasulat yan eh. Dahil wala naman posible sa Diyos eh. So tanggapin natin kung ano, yan nakasulat. Pero, ang may papayo ko lang, huwag natin tatanggapin ang paniniwala ng iba na si Jesus ay tao lang. Sana hindi nakalimutan yung salitang lang. Napakalaga po nun. Tanggapin natin kasi sinasabi ng Biblia na si Jesus ay tao. Pero hindi tao lang. Pag nilagyan nila ng lang, magkakamali sila. Dahil hindi lang tao, Jesus, kundi siya ay Diyos. Kaya pagka sinabi nila, tao lang si Jesus eh. Ay kukontrahin na natin. Pero pagka sinabi tao si Jesus, okay. Nasa Biblia yun. Kaya yung salitang lang, napakalaga po dyan. Okay. Bagamat hindi nakita ni Apostol Pablo, Jesus, ng personal o ng physical, pero naniniwala siya na si Jesus ay anak ng tao at anak ng Diyos. Tingnan po natin sa kanyang sulat kay Timoteo, chapter 2, verse 5. Sapagkat may isang Diyos na may isang tagapamagitan at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang tao, si Hesus Kristo. Tao, sinabi na po sa Pablo. Naniniwala siya na ang ating Panginoon Jesus ay tao at ganoon din siya ay Diyos. Si Jesus ay nasa kalagayan tao. Lalo na kung nandito sa lupa, talagang siya ay tao. Bakit? Kasi siya nagtatrabaho. Ang tao nagtatrabaho. Si Jesus ay nagugutom. Ang tao nagugutom. Si Jesus ay napapagod. Ang tao napapagod. Si Jesus ay natutulog. Tayo natutulog. Si Jesus umiyak. Umiyak din tayo bilang tao. Si Jesus nananalangin. Tayo nananalangin bilang tao. Si Jesus ay nagagalit. Katulad natin, nagagalit din man. Okay, pero kahit nasa kalagayang tao, nasa kanya pa rin ang pagiging anak ng Diyos at tunay na Diyos. Paano? Paano kaya yun? Tingnan natin kung paano. Hindi kailanman nagkasala ang tao. Ang sabi ng Biblia, walang matuwid na nabubuhay sa lupa na hindi nagkakasala. Lahat nagkakasala. Pero si Jesus hindi nagkasala. Bakit? Nasa inyong tao siya, pero hindi nagkakasala. Dahil siya ay Diyos, dahil katawang tao. So, hindi siya nagkakasala. Bilang Diyos, ilalagay ng tao, inutusan ng hangin at bagyo, at bumubuhay ng patay. Ito ang kalagayan niya bilang anak ng tao at anak ng Diyos noong nasa lupa. So, mahiwaga, mahiwaga. So tapos na yung dalawa. Isa na lang, pinaka-conclusion natin. Merong ilang minuto ka na, brother? 5 po. 5 minutes. 5 minutes. Delikado. Ang tanong, shortcut ko na lang, ang tanong, bakit ipinanak ng tao ang anak ng Diyos? Bakit nga kaya? Bakit ipinanak ng tao ang anak ng Diyos? Ang sabi, yung binasa ko kanina, unang Timoteo 2:5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Yesu Kristo. Ito, niliwanag ni Jesus. Nilinaw ni Jesus ang salitang tagapamagitan. Sinabi niya, ako, ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makapaparong sama kundi sa pamagitan ko. Yan ang tagapamagitan. Nilinaw ni Jesus. Walang makakapunta sama, walang makakarating sama, kundi sa pamagitan niya. Yan ang layunin kung bakit ipinanak siya ng tao. Isa pang dahilan. Bakit siya ipinanak ng tao? Upang ipakilala ang Ama. Upang ipakilala ang Ama. Isinilang siya, pinanak siya ni Maria, ang layunin para ipakilala yung Ama. John 14:79. Ganito po yung sinasabi. Kung ako'y nakikilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Pinag-usapan ng Ama.
buhat ngayon, sa inyong mga kikilala at sa inyong nakita. Past tense. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Talagang gusto nilang malaman ng Ama. Wow. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaw na ang panahon ako ay iyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ano ibig sabihin nun? Hinahanap ni Felipe. Ipakita mo sa amin ng Ama at sukat na. Ano ang sabi ng aking Panginoon? Aba, Felipe, matagal mo na ang kasama, hindi mo na kilala ng Ama. Ang kasunod na talata, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. At ang nakakita sa Ama, nakakita sa akin. Paano mo sasabihin, ipakita mo sa akin ng Ama? Ano po ibig sabihin nun, mga kapatid? No? So, pinapakilala niya talaga. Pumunta dito sa lupa, ang ating Panginoon Jesus, para ipakilala ang Ama. John 8:19. Sa kanya nga kanilang sinabi, nasaan o saan naroon ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako? Niyan ang aking Ama? Kung ako inyong makikilala, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Sa John 10:30, sapagkat ang Ama, ako at ang Ama ay iisa. Okay? Isa na lang. Bakit ipinanak ng tao ang anak ng Diyos? Upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ito ang kanyang isip sa lupa. Diba? Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ito yung unang kaunaw pangangaral ni Jesus. Ipinahayag niya ito. In-apply niya itong sinabi ito na naparito si Jesus para hanapin at iligtas ang nawawala. Tingnan po natin. Kanino in-apply? Yung unang evangelism ni Jesus. Saan? Kanino? Noong siya ay kausap niya yung babae sa Bantana. Nung napagod siya, umupo sa tabi ng balon. Natandaan niyo sa John 4:25, sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay papahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo, siya nga. Nagpakilala na mo, ipinakilala, siya pala yun. Nakausap niya, matagal nang hinihintay ng Mesyas, hindi nila alam kausap nila. At kaya ang sabi niya, nagpakilala na siya, ang nagsasalita sa iyo ay ako ba, yung hinihintay ninyong Mesyas. Ako yun. Parang gano'n. Kaya yun po para masunod Diyos. Kung bakit ipinanganak ng tao, anak ng Diyos, upang hanapin at iligtas ang nawawala. Nasagot na po ba natin yung mga tanong natin? Tapos na po tayo, nasagot na eh. Diba? Okay, conclusion na po tayo. Siya ang anak ng Diyos, siya ang anak ng tao. Bakit pinanganak ng tao ang anak ng Diyos? Upang mamagitan sa tao at sa Diyos, upang ipakilala ang Ama, upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ngayon, ano ang diwa ng Pasko? 5. Pagmamahalan, pagkakaisa, pagpapatawaran, pag-ibigaya, pag-asa sa kaligtasan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating pagkikita ngayong utama. Ilan po ang luto ng Pasko? Sobra pa akin. Ako ang invite nyo